Hi, Doc! Hello, good afternoon sa lahat. Ay, good afternoon po. Ang layo nyo pala. Sabi ko, bakit wala sa studio si Doc? Nasa Bicol pala. At yun po ang inyong expertise. Ano? Pag sinabi nating geriatrician, ay yan po, ay ang specialty nyo ay yung care ng mga elderly. Yes po. Opo. Pag sinabi pong elderly, Doc, anong age group pasok dito? Ang international standard ng elderly, simula po ang edad 60 pataas. 60. So pagdating ng Opo. pag ikaw ay retirado, aran, 60, pag Yes po. reach mo ng 60, senior citizen, considered na yon as elderly. Isa po sa mga challenge, Doc, na kinakaharap nila ay yung tinatawag na ageism. Ano po ba ito? Yung ageism, ito yung mga outdated na mga stereotypes na palaging ginagawang biro or jokes tungkol sa mga seniors. Kagaya ng, you cannot teach old dogs new tricks. Ageism po yan. Yung mga parang pinagtatawanan sila, pinoportray sila na merong palaging canes or naka-wheelchair sila or disabled. Yan po ay mga ageism po yan. Mhm. At yun nga po, talagang malaking challenge po yun for them, especially maybe not hindi lang physically but mentally, emotionally ay nakakaapekto po yan sa ating mga elderly. Yes, Cheryl. Itong ageism ay nakakapagpababa ng self-esteem ng mga matatanda. Parang nagkakaroon sila ng pag-aalangan sa kanilang mga kakayahan. Nawawala yung kanilang sense of identity. Kaya imbis na mag-involve sila, mag-participate, they tend to withdraw pag maraming mga ganitong biruan. Kagaya ng parang pinapakita silang mahina, o wala ng kakayahan, mabagal, dimwits, o mahina ang pag-iisip, mabagal mag-isip, or hindi kaagad-agad na kakadesisyon. Pag ganun ang portrayal sa kanila, ang tendency ay mag-withdraw sila at this can lead to isolation among our seniors. Isolation, tsaka marginalization sa kanila. Na masasabi po ba natin na Doc Espiritu na minsan or kadalasan nagsisimula pa yan sa sariling tahanan? Totoo po yan. Kasi minsan binibiro nila si Lola na, nabingi. For example, kung nabibingi na, o ulit-ulit yan, o bingi yan, ganon. So, yung mga ganon, akala nila hindi na nararamdaman ng matanda. Pero as people age, they become more sensitive to all this, no? Kahit nga yung mga hindi na nila naririnig, na obserbahan lang nila, sensitibo ang mga tatanda at yun ay nakakababa ng kanilang self-esteem at nawawalan sila ng lakas ng loob. Or Doc, no, pwede kasi tayo syempre, or sa sobra, minsan nawawala na pala sa lugar yung sobrang pag-aalala or pag-aalaga natin na hindi naman talaga kailangan alagain. Kaya pa maging independent. Parang pinaparamdam natin na napaka-delicate na nila or very fragile na kaya naman nila. Yung tipo, Tama yan ano kasi, po? Oh, go ahead, Doc. opo, tama yan kasi minsan overzealous naman tayo sa pag-alaga na kahit na okay pa naman yung mga kamay at paa, ayaw na natin pakilusin sa bahay. Pag nagkasakit lang, gusto na natin subuan, gusto natin pahigain na lang at wag nang kikilos. Aha. Pero alam niyo po ba na ang matanda pag nagkasakit kahit trangkaso lang, pag pinahiga natin ng mga ilang araw yan, mas mahirap yan ibalik sa dati, no? Kaysa yung hayaan mo lang kung ano pa ang kaya niya, kung nakakasubo pa siya, ipasubo mo sa sarili niya ang pagkain, o kaya kumain siya na mag-isa basta't may alalay lang, wag gagawing parang hindi na siya kilos dahil pag hindi kinamit ang mga parte ng katawan, hindi na yan magagamit. Yan ang sa geriatrics. If you don't use them, you lose them. Mhm.
Dating po sa elderly, ano-ano po ba yung mga usual na sakit ng mga matatanda na nagsisimula na o dyan na makikita? Sa elderly, pinaka-common pa rin po yung yung mga chronic diseases natin kagaya ng mga hypertension, cardiovascular disease, tsaka yung diabetes po, no? These are chronic diseases which started before senior years. At yung nagtutuloy-tuloy na lang pati mga komplikasyon hanggang sa pagtanda. Pero may mga signs ng sakit na kailangan tingnan din. Like for example, ito mga sinasabi naming geriatric giants, no? Mga letter D. Kagaya ng sa pagtanda, nakikita din yung mga disabilities dahil meron sila mga chronic pain dahil sa mga sakit sa kasuan, sa mga sakit sa tuhod, sakit sa likod, at sa mga sakit sa mga buto-buto at mga muscles. Yan po ay bagal sa kanila at nakakapagpa-limit ng kanilang mga pagkilos. So, yan ang mga unang makita. Yung mga steps nila, hindi na kasing malalaking steps kagaya natin. Lumiliit ang mga steps nila, bumabagal, nahuhuli sila pag tayo ay nagmomoling, kailangan hintayin, kailangan alalayan sa mga hagdanan. So, yun ang mga signs. Isa pa yung mga mata nila, lumalabo, parang nakakakita sila ng maraming ulap. At dito naman po sa may tenga, minsan may mga umuugong sa tenga kaya hindi nila marinig ang inyong mga salita. Lalo na kapag mataas ang tono ng boses. Kaya sa pakikipag-usap sa matanda, importante na mababa lang ang boses para maintindihan. At malapit kayo ang mukha nyo sa kanila para at least nababasa nila ang inyong mga labi pag kayo ay nagsasalita. Kasi minsan, ayaw din nilang tanggapin na sila ay bingi na. So, magpapanggap sila na sila ay nakakarinig. Kaya titingnan lang nila ang labi nyo, naiintindihan kayo. Pero yun pala, hirap na silang makarinig. Meron din po pagdating sa mga nerves, nakikita ko po, may mga elderly pa ako nakakausap. Yung sabi niya, ay nako, nanginginig na yung kamay ko. May mga ganyan po sila na nagsisimula na rin. Kasama rin po yun sa pagtanda, Doc. Yung Yes, parang Cherry, involuntary movements. Merong mga parang involuntary movements minsan sa mga eyelids nila, parang nagtutwik. Tapos yung mga kamay nila parang may tinutusok-tusok ng mga karayom na maliit. Sa paa rin naman, lalo na kung may diabetes, marami ring nararamdaman sa dulo ng paa. Ang iba naman wala nang pakiramdam ng paa, parang manhid. Minsan naman parang nakababad sa mainit na tubig ang paa kahit wala namang tubig na mainit. So yan po ang mga tinatawag namin peripheral neuropathies or yung mga parang aging nerves. Makikita natin po yan. So, kailan po natin masasabi o ano yung mga talagang sakit, maliban po sa cardiovascular and diabetes, of course, kailangan na yan ng expert care, ano po. Pero yung mga nangangailangan pa ng expert attention para po dalihin na yung isang elderly sa isang expert, sa isang doktor, ito po, or talagang pagdating mo ng 60, ay mas madalas ka na rin ba dapat pumupunta sa isang geriatrician? We advise na pag nagdumating na po sa ganitong edad, kahit man lang sana yearly magpa-check up kahit walang nararamdaman. Importante na mag-check upan ang mga organs ng ating mga katawan. Like for example, sa blood chemistry, marami kami makikitang clue dyan kung okay pa ang ating mga organs na importante is liver, kidneys, dahil yan po ang ating mga naglilinis sa ating mga dugo, no? Ang kidneys, ang liver, kung okay pa sila ang importante sa pag-metabolize ng pagkain. So, importante nakikita yan, no? Kailangan, sabi ko nga sa kanila, kahit pag birth month nila, palaging ugaliin na magpa-blood chemistry, magpa-check up sa doktor. Sa geriatrician, meron kaming tinatawag na comprehensive geriatric assessment
para po itong isang general physical examination with laboratories kung saan ina-assess ng buo ang matanda, no? From head to foot, lahat ng organ systems, ang kanyang functionality, ang kanyang pag-iisip, kung nagsisimula na siya maglimot-limot or nagsimula na magkaroon ng mga problema sa pag-iisip niya, yung cognitive function ng brain. Nakikita din po yan dyan sa aming mga tests, yung sa memory clinic. Kahit po yung pag-ihi, meron din kami incontinence clinic, tinitingnan kung okay pa yung buhos ng pag-ihi. Kasi pag nagkakaproblema, may mga sakit din po yan, lalo sa mga lalaki. Po. So, general check-up, executive check-up na pang elderly na. Yes po. Okay. Very important po yan. Para may baseline. Kahit sinong doktor, kung pupuntahan nila at meron na silang comprehensive geriatric assessment or general check-up, makikita kaagad kung anong problema sa kanya, kung anong mga titingnan, anong mga dapat natutukan, para hindi siya pumunta doon sa estado na magiging disabled siya or magkaroon pa ng mas maraming komplikasyon yung sakit. Dito tayo sa